Yung body form niya sir. Machete. Hindi ako nakakahawak ng servo, sir. Kaya medyo ngayon, okay na. Nakakahawak na po ako ng servo, sir. Sige, para Alam kong may problema pa silang kinakaharap. Permission to post doon po sa may-ari ng bidyong ito, kay Kusina de Cavite TV. At hindi ko po talaga lubos nakilala itong tinatawag nilang Arnel na ganyan nga po yung nangyari sa kanya. At ako po ay lubos na nakikiramay sa pangyayari po sa kanya. Nakita ko lamang ang video na ito upang ilagay sa totoong sitwasyon ang kalalagayan ng tao na yan talaga yung realidad. Hindi ko ginagamit ang video na ito upang pagkakitaan siya o kung ano pa mang ibang motibo, kundi gusto ko lamang po ipakita sa tao ang realidad na ang ending ng tao ay lahat tayo ay dadating sa ganyan. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ganda ng iyong katawan, ano man ang meron ka sa mundong ito. Pero bago ang lahat, ako po ay namamanhik sa aking mga kapatirang sa pananampalataya. Kung sino po sa inyo ang kinakausap ng Panginoon at gusto makatulong sa pangyayaring ito kay Arnel, ay malaya po kayong mag-PM sa ating Facebook page at makatuwang din po tayo sa kanila. At ilalagay ko po ang aking GCash account dito at yan ay ipapadala natin doon sa kanyang pamilya. At kung sino po yung nakakakilala sa kanya ay please PM me na direkta po tayong makatulong sa kanila. Now, mga kaibigan, mga kapatid, ito po talaga yung realidad ng buhay. Anumang estado mo sa buhay, anumang ganda ng katawan mo, anumang kinis ng katawan mo kung ikaw ay babae, anumang ganda mo, anumang meron ka sa buhay na ito, anumang sitwasyon mo, kaibigan, kapatid, yan talaga yung ending ng tao. Minsan, malakas ka. Minsan, okay yung pangangatawan mo. Minsan, makisig ka. Minsan, sexy ka. Pero darating ang panahon, lahat tayo ay kukulubot. Kung hindi man mangyari na maunahan tayo ng sakit, pero isang araw, hindi rin magiging maganda ang ating pangangatawan. Meron lang pansamantala na panahon na magiging ganyan yung ating mga pangangatawan. Pero isang araw ay lilipas ang lahat ng yan. Lahat ng yan ay kukupas at mawawala. As for man, his days are as grass. As a flower of the field, so he flourish. For the wind passeth over it, and it is gone, and the place thereof shall know it no more. Ang buhay ng tao ay hinalintulad sa isang damo, sa isang bulaklak, na sa isang panahon ay mamumukadkad, magiging maganda, magiging mayabong. Pero darating ang malakas na hangin, darating ang panahon na yan ay malalanta, malalaglag yung kanyang ganda, mawawala yung kanyang ganda. At yan din naman ay katulad sa atin sa buhay ng mga tao. Na isang panahon darating sa atin yung pinaka-peak ng ating lakas, yung pinaka-peak ng ating kasigasigan, yung pinaka-peak ng ganda ng ating pangangatawan. Pero isang araw lahat ng yan ay malalanta, lahat ng yan ay mawawala, at lahat ng yan ay lilipas kung hindi ka mauunahan ng sakit. Pero lahat tayo, ang ending natin, mga kaibigan, mga kapatid, ay doon tayo lahat papunta sa tinatawag na kamatayan. At yan po yung realidad ng buhay na dapat natin tignan. Na isang maging lesson ang bagay na hindi tayo palaging malakas, hindi tayo palaging kaya ang buhay, hindi tayo palaging mayaman, hindi tayo palaging meron sa buhay na ito. Darating ang panahon, mawawalan tayo. Darating ang panahon, manghihina tayo. Darating ang panahon, ay mamamatay tayo. At alam niyo po ba, mga kaibigan, mga kapatid, kung bakit namamatay ang tao? Yan ay dahil sa kasalanan. Anumang sanhi ng iyong kamatayan, nagkasakit ka man, tumanda ka na lang, na ikaw ay doon inabutan ng kamatayan, na aksidente ka, o anumang klase ng kamatayan ang mararanasan ng tao, ay hindi siya namatay dahil sa mga pangyayaring yon. Ang tunay na sanhi ng kamatayan ay ang kasalanan. Dahil sinabi ng Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at lahat po tayo dito na tao sa sanlibutan ay makasalanan. At ang isang makasalanang tao, ano man ang ginawa mo sa isip, sa salita at sa gawa, yan po ay maibibilang sa kasalanan. At ang hatol po ng Diyos diyan ay kamatayan. At ang kamatayan na tinutukoy diyan na hindi lamang po pisikal, na kung ikaw ay ililibing sa kabaong, ililigay 6 feet below the ground, kundi ang kamatayang eternal na tinatawag na second death according to Revelation chapter 20 verse 14. And death and hell were cast into the lake of fire. And this is the second death. At yan po yung pinakadelikadong kamatayan na mararanasan ng tao. Yung forever ka nang hiwalay sa Diyos. Dahil dyan ay forever kang magsasuffer sa sakit ng impyerno. Araw at gabi walang tigil pahihirapan ng tao. At yan po ang realidad ng buhay, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil ang isang makasalanang tao, hindi po yan pwede sa langit. Pero alam nyo po ba, ngayon, sa panahon natin ngayon ay pwedeng malinis ang lahat ng ating kasalanan, na pwedeng hugasan niya ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ikaw lamang ay mananampalataya, isusuko mo yung sarili mo sa ating Panginoong Jesucristo at magtitiwala ka sa Kanya na Siya ang kayang magligtas sa iyong kaluluwa, na Siya ay namatay
inilibing at nabuhay magmuli kung ano man yung sineselebrate ng mundong ito. Ang realidad po, mga kaibigan, mga kapatid, hindi pa ulit-ulit namamatay ang Panginoong Jesucristo. 2,000 years ago, isang beses namatay, isang beses na buhay maguli at hindi na mamamatay pa. At yan po ang katunayan na tayo rin naman ay makakaranas ng buhay na walang hanggan kung tayo ay sasampalataya sa tinapos niyang gawa doon sa krus ng Kalbaryo. Na yan yung sakripisyo sa atin ng Panginoong Jesucristo at ganyan tayo inibig ng Diyos. Kaya nga sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Yung word na whosoever, kung sino lamang po ang sasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay isa lamang yung maliligtas at may iwas sa second death na dagat-dagatang apoy. Kaya ang tao may free will. May free will ang tao kung gusto niya mapunta ng langit o gusto niya mapunta ng impyerno at hindi nakasalanan ng Diyos kung ang tao ay pupunta pa ng impyerno. Dahil inilatag na ng Diyos ang lahat, ipinakilala ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, ang gospel of salvation. Ang Biblia ay malinaw na po sa atin upang ang tao ay maligtas. Kaya nasa sa tao na po yan. Wala pong sapilitan pagdating sa kaligtasan. It is your own choice. It is your own will. Kung tatanggapin mo ang regalong kaligtasan upang tayo ay malinis sa ating mga kasalanan, na yan ay sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At yan po ang realidad ng tao sa mga hindi pa mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Ang oras ay hindi natin nalalaman. Ang kalakasan natin ay hindi natin alam. Katulad sa napanood nating video, isang araw ay pwede rin mangyari sa atin ng mga bagay na yan. Hindi natin nalalaman kung kailan darating ang ating takdang araw, ang ating kamatayan. Ngayon malakas ka, pwedeng bukas hindi na. Anong alam natin sa buhay? Kaya ang kamatayan po ay hindi dapat kinakatakutan. Ang kamatayan, ayan po ay pinaghahandaan ng isang tao habang siya ay nabubuhay sa mundong ito. Dahil pagpatay na ang tao, wala na pong pag-asa yan. Kung ikaw ay walang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ay diretso kang impyerno. Kung ikaw ay meron totoong pananampalataya sa iyong puso sa ating Panginoong Jesucristo, siya ang magdadala sa iyo sa kaligtasan. Jesus said unto him, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." Wala pong ibang daan patungo sa kaligtasan kundi si Jesus Christ lamang. At doon naman po sa ating mga kapatid sa pananampalataya, hanggang kailan ka mananatili sa pagsilbi mo sa sanlibutan? Ang lakas natin ay hindi natin nalalaman. Kaya hanggat ngayon nabubuhay ka pa, may lakas ka pa, kaya mo pa, magsilbi na tayo sa Panginoon dahil ang buhay ay hindi rin natin nalalaman. Kahit na alam mo na ang kaligtasan, kung hindi mo naman ginagamit ang iyong buhay na magamit sa gawain ng Panginoon, anong saysay ng ating buhay dito sa mundong ito? Tulad ng sinasabi ng Ecclesiastes na ang whole duty of men ay ang magsilbi sa Panginoon, ang maglingkod sa Panginoon, ang sumunod sa mga kautusan ng Panginoon. At yan po ang buong kalooban ng Diyos sa sangkatauhan. Ang maligtas tayo, ang gumanpan tayo sa gawain ng Panginoon pagkatapos nating maligtas. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, yan po yung totoong realidad ng buhay. Ngayon ay okay ka, ngayon ay malakas ka, na para kang bulaklak na sumisibol, na mumukadkad. Pero isang araw, lilipas din ang lahat ng yan. Ang tanong, ano ang nagawa mo sa mundong ito? Ano ang nagawa mo para sa ating Diyos? Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.